Hiniwa ko lang ang talong ng pahaba. Siyempre tinanggal ko yung ulo para hindi na masama kasi matigas yun. And then hinati ko siya ng ganyan. Yung isang buo is hinati ko lang sa gitna. And then ito namang siling mahaba. Sobrang haba talaga nito mga kaimbento. Hinati ko lang din siya sa tatlo. And then yung galunggong naman natin, isang malaki yan. Bali, pinahati ko siya dun sa pinagbilhan ko ng 5 piraso. 5 slice, ganun. Kasi masyado siyang malaki. So, unahin muna natin itong isda na ilagay dito sa ating cooking pot. Electric pot yan. Yan muna ang ginagamit ko mga kaimbento sa aking pagluluto. Laking tulong yan kasi nakakapagluto ako ng ulam na yan ang gamit kasi hindi pa ako makagamit nung ninenervyos pa ako, nagka-trauma talaga ako. Kaya, iyan na lang muna mga kaimbento. And then, paglagay ko ng isda, tsaka ng talong, and then ng sili, lalagyan din naman natin ng bawang. Yung bawang naman is 1 head ng garlic. Minins ko lang. And then, itong sibuyas, dinamihan ko talaga siya ng sibuyas. Kasi, mura lang yung sibuyas dito. Parang 45 pesos 2 kilo na ganun. Sobrang mura talaga ng sibuyas dito. Hindi kagaya sa atin sa Pinas. Wala na akong luya kaya hindi ko na siya nalagyan ng luya. Kaya dinamihan ko na lang nung sibuyas. Kasi mahilig din naman kami sa sibuyas. And then lagyan din natin ng asin. Yung asin naman is depende na sa inyong panlasa mga kaimbento. At syempre yung partner ng asin, yung ating paminta. Yung paminta naman ay depende na rin sa inyong panlasa. And then nilagyan ko rin siya ng kalahating piraso ng chicken cube. Kung may chicken powder naman kayo is mas maganda, hindi na kayo magpipiga-piga pa ng ganyan sa inyong chicken cube. And then nilagyan ko rin siya ng 2 kutsarang asukal. Pasensya na kayo sa aking boses ngayon kasi barado-barado pa yung aking ilong. Ang tagal gamutin ngayon ng sipon. Pina-check up ko na nga to Ang dami kong gamot na iniinom kaya naman sana maalis na yung sipon ko. And then nilagyan ko rin siya ng 1 baso ng suka at 1 baso ng tubig. And then, pag nailagay na natin lahat ng pampalasa at mga ricado, takpan natin para madaling kumulo. And then, nung pagdating ng 10 minuto, ganito lang ang ginawa kong paghalo. Kukuha ko ng sabaw, ibubuhos ko. Kukuha ko ng sabaw, ibubuhos ko. Kasi hindi natin siya pwedeng haluin kasi nga naman baka madurog ang ating mga isda. Malambot lang kasi ang isda mga kaimbento, di po ba? And then yan, pagkatapos ng 30 minutes, nilagyan ko na siya ng kaunting olive oil. And then, tatakpan ko ulit yan, mga ilang minuto na lang is pwede na yan. Pwede na tayong kumain, magsaing na kayo ng marami. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share. Love you!